So, anong ibig sabihin po niya ng liquidation by way of certification? Halimbawa, si Congressman X, ang kanyang MOOE ay 20 million. Ano ang required kay Congressman X? Certification lang, mga friends, na itong 20 million na ito ay ginastos niya sa MOOE. That's it. Kaya pag nag-audit, ang makikita lang ay yung mga certification. Wala po kayong makikita, hindi po required ang resibo. Okay? Bakit ayaw nila ng resibo? Babalikan natin yung speech ni Lacson. Okay? Na kinatigan, ibig sabihin, all senators agreed with it, no? Noon. Ang kanyang rason ay, eto, bakit daw certification na lang? Kasi daw, it is also incumbent upon the Commission to understand that to impose a more rigid requirement on Congress will be too burdensome, that it may hamper members of Congress in performing their legislative duties. Ibig sabihin, pag rigid daw ang requirement, masyado daw itong mabigat para sa mga senador at congressman. At kung rigid daw ang requirement ng liquidation, baka hindi na raw makapagtrabaho ang mga senador at congressman. Yaan ang sinabi ni Senator Lacson sa kanyang sponsorship speech noong 15 Congress at ni isang senador. Ulitin ko, according to the records of the Senate, kahit isang senador ay hindi nag-object. Ganon din po sa Kongreso, kahit isang congressman hindi nag-object. Yang akbayan, nasabi nila for transparency sila, hindi po sila nag-object. Yang bayan muna, hindi rin po sila nag-object. Yang Kabataan Party List, wala pa ata sila nun, pero kasama sila sa Makabayan Bloc, hindi po sila nag-object. Lahat po nagngangaw-ngaw tungkol sa transparency, accountability, kailangan daw may liquidation, ni isa po sa kanila ay hindi nag-object. Na hindi kasi nga, makikinabang po sila sa legalized corruption na ito. Hindi po ba, pag ikay binigyan ng 20 million, at hindi ka nakapag-produce ng resibo, ano ka? Ano ka? Pakisagot po. Kung yung binigyan nyo po ng 20 million, ay ginamit yung pera at hindi nakapag-produce ng resibo, ano po sila? Ano po sila? Pakisagot po sa comment section. Pag binigyan mo ang isang tao ng 20 million at hindi siya nakapag-produce ng resibo, kung paano ginastos yung 20 million na yan, ano po siya? Diba? Kayo po ba, mga taong bayan, mga taxpayers, papayag po ba kayo na bibigyan nyo ang isang politiko ng 20 million, 50 million, okay? Ang isang congressman po, ha? Iitanin nyo to sa utak ninyo. Ang term po ng isang congressman ay 3 years. Sa 3 years na yan, ang kanyang MOOE ay pwedeng umabot ng 100 million. Yung 100 million na yan, certification lang po ang kailangan para masabing, okay, audited. Hindi po nila kailangan magpresenta ng resibo. Liquidation by certification. So, ikaw na taong bayan na nagbabayad ng buwis, papayag ka ba na halimbawa, si Kabataan Party List Congressman, bibigyan siya ng MOOE. Okay? For 3 years, kasi yan ang term ng congressman, bibigyan siya ng sabihin natin 60 million for 3 years. Papayag ka ba na ang gagawin lamang ni Kabataan Party List
ay magsusulat na itong 60 million na ito ay ginamit namin sa MOOE. Papayag ka ba? Okay ba yan sa yung ganyang patakaran? Ganyan po ang patakaran nila. Liquidation by certification. Sa Senado po, okay? Sa Senado, isang term ng senator ay 6 years. Sa 6 years na yan, ang kanyang MOOE ay pwedeng umabot ng $500 million isang senador. For 6 years, $500 million MOOE. Papayag ka ba? Ikaw na nagbayad ng buwis, taong bayan na nagbabayad ng buwis, papayag ka ba ng isang senador ay bibigyan for 6 years na MOOE na pwedeng umabot ng $600 million, ang sasabihin lang sa ng senador, ang $500 million na ito ay ginamit ko sa MOOE. That's liquidation by certification. Papayag ka ba niyan? Sabihin nyo lang kung papayag kayo, o edi, huwag na kayo makisali dito sa aming pag-uusap. Diba? That's legalized corruption. Hindi sila magbibigay, hindi required ang resibo up to the last centavo. Ngayon, yung iba naman dyan, sabi nila, sumasang-ayon sila kay Lacson, no? Sabihin na natin na burdensome. Sabihin na natin, no, na burdensome ang mag-liquidate na may resibo. Sabihin na natin, okay? Ay, hindi po totoo yan. Yan po isang malaking katarantaduhan. Bakit? Ang ating pong sistemang pampolitika ay kinopya po natin sa United States. Ang Kongreso, ang Senado, ang House of Representatives natin at Senado, yung structure na yan, kinopya po natin yun sa United States. Ito po ang patakaran sa pinagkopyahan natin. Okay? Ito po ang website ng United States House of Representatives. Okay? Mayroon po ditong section na nakalagay State of Disbursement. Ibig sabihin mga nagastos. Okay? Sabi dito, the Statement of Disbursement or SOD is a quarterly public report. Ibig sabihin every 3 months ay public report. Lahat ng resibo at expenditures ng U.S. House of Representatives, members, committees, leadership, officers, and offices. Ibig sabihin, lahat ng involved sa House of Representatives, no? Ngayon, gaano ba ito kadetalyado? Okay, papakita ko sa inyo, ha? Ito yung, ano lang to, ha, guys? This is the report. Okay, ang report nila from April 1, 2023, June 30, 2023, Part 1 pa lang po ito ay 1,110 pages na. Okay? Part 1 of 3. Ibig sabihin, meron pa iba itong parts. Ngayon, makikita mo dito, okay, halimbawa, opisina ng House Speaker. Okay. Ayan ang Office of the House Speaker. General Expenditures. O, makikita mo dito, detalyado yan. O, dito may summary. Diba, may summary. Personal compensation, gano'n ang presyo, travel, rent, etc. May summary. And then, meron po ditong detailed breakdown. Halimbawa, ito, mga personnel. Diba? Mga personnel. So, nakalista dyan lahat ng personnel. Okay? Magkano ang kanilang posisyon at ang binayad sa kanila for that quarter. Very detailed po yan. Very detailed. O, kita nyo? Kahit cloakroom floor assistant, malalaman mo ang sinweldo for the quarter, diba? At sino yung binayaran. Okay, ganun po kadetalyado. Okay? O, tingnan naman natin yung mga expenses. O, nakikita nyo yan? O, taxi. O, nandun yung presyo. Meals, lodging, o, taxi, Wi-Fi. Can you imagine? Pati Wi-Fi use. O, $8 naka-record. O, makikita mo, di ba? Kung kailan ginastos, sino ba yan? Di ba? Nakikita niyo kung gaano kadetalyado yan. O, so, paano masasabing burden? Di ba? Anong burden? Di ba? O, tingnan nyo, $2. $2
$2.69 naka-record meals. Oh. So, ibig sabihin mga friends, hindi totoo na mababurden sila. Diba? Hindi totoo yan kasi may staff na nagli-liquidate. Ang totoo niyan, kaya ayaw nilang mag-liquidate up to the last centavo kasi nag-legalize ang corruption. That's the truth. Kung ikaw na OFW, na domestic helper sa Hong Kong, pwede mo bang sabihin sa amo mo, pag binigyan ka ng, sabihin natin 1,000 Hong Kong dollars na pang grocery, pwede ba sa amo mo na magsusulat ka lang ng certification na yung 1,000 na yon ay ginamit mo for grocery? Pwede ba yon? Hindi ba? Magbibigay ka ng resibo up to the last centavo. Okay? Yung mga na-late po, i-replay nyo na lang mamaya, no? Pwede namang i-replay yan, no? So, ibig sabihin, hindi natin alam kung saan napupunta exactly itong 13 billion. Di ba hindi naman classified fund yan? Pero bakit hindi naman niya confidential fund, di ba? Pero bakit classified ang liquidation at accounting ng bawat isang senador at congressman? So, ibig sabihin, that's confidential fund. You know, meron tayong principle sa accounting, substance over form. Nakalagay sa budget ninyo, MOOE. Pero in substance, yaan ay confidential fund kasi ang kanyang liquidation at accounting ng bawat isang congressman ay classified. Therefore, it's like, in substance, it is actually a confidential fund. Diba? So sa nakatiwid, legalize corruption. MOOE, kayo ba? Nakahanap na ba kayo ng liquidated MOOE na kahit isang congressman at senador na may resibo katulad sa House of Representatives ng Amerika? Wala. Ibig sabihin, itong mga to ay hindi natin alam kung saan ginagastos itong bilyong-bilyong salapi ng mga taxpayers sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hindi ba? Ngayon, nagdadrama sila ngayon. Ngayon, nag-launch sila ng campaign. Ang kampanya nila ay under attack daw sila. Kaya daw, we stand as one, protect the house. Ulul! Sinabi nyo yan pagkatapos pumutok ang balita na meron kayong classified fund. Pagkatapos humingi ng liquidation ni Pangulong Duterte sa bawat isang congressman at senador. Paano kayo naging under attack humihingi lamang ng liquidation ng bawat isang senador at congressman? Huwag niyong gaguhin ang taong bayan. Hindi kayo under attack. You are being held accountable. Okay? At, diba, sigaw kayo ng sigaw ng transparency. Asaan ang transparency ng paggastos ninyo ng bilyong-bilyong MOOE ng Kongreso at Senado? Just for this year alone, mga friends, okay? Mga taxpayers. Ang Senado at House of Representatives ay may MOOE, combined MOOE, na 18 billion 18 billion just for 1 year. At yung 18 billion na yan ay hindi required ng resibo. Ang liquidation yan ay certification lamang. Can you imagine? 18 billion na pera ng taong bayan, ang liquidation ay certification lang. Sige nga. Bayad kayo? For this year, 18 billion ang liquidation, certification lamang ng Congress at Senado na ito ay ginamit sa MOOE. Makatarungan